Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, patuloy po, O God, na pinupuri ka namin sa mga oras na ito, O God. Lord, tunay po, Panginoon, na napakabuti mo po sa buhay ng bawat isa. Tunay na ikaw ang aming Diyos na buhay. Patuloy po, O God, na itinataas namin ang iyong kadakilaan, Panginoon. Lord, lubos kami nagpapasalamat, Panginoon, sa patuloy na pagpaparanas mo sa amin ng kalakasan, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa pagpapala mo sa araw-araw, O God. Lord, salamat, Panginoon, sa patuloy na paggabay mo po sa buhay ng bawat isa, O God. Lord, kung kami man po, Panginoon, ay nadadala, Panginoon, minsan o madalas, Panginoon, na kami po ay nakakagawa ng mga bagay na hindi po nagiging kalugod-lugod sa iyo o hindi ayon sa iyong kalooban, Panginoon. Humihingi po kami ng kapatawaran, Panginoon. Kami po ay nagpapakumbaba, nagsusumamo, Panginoon. Nagsisisi, Panginoon, sa lahat ng mga pagkakasala, pagkakamali, Panginoon, na aming nagawa, Panginoon. Dalangin po namin, Panginoon, na pakalinisin mo nga po kami ng iyong banal na dugo at patuloy na maging karapat-dapat na humarap sa iyong banal na trono, O God. Lord, sa gabi pong ito, Panginoon, patuloy na nagpapasalamat kami, Panginoon, sa privilege, Panginoon, na muli po ay pinagkaloob mo sa amin upang kami muli ay makapag-aral ng iyong salita, O God. Lord, ang amin pong Panginoong ginagawa, Panginoon, hindi po ito, Panginoon, isang programa lamang na dapat naming daluhan, Panginoon. Kundi, Panginoon, maunawaan ng bawat isa na ito po, Panginoon, ay bahagi ng iyong kaparaanan, Panginoon, upang kami po, Panginoon, ay magkaroon ng paglagong espiritual, O God. Pagkat ang nais mo, Panginoon, sa bawat isa sa amin, ay makapagpahayag kami, Panginoon, ng iyong salita. Lalo tigit sa lahat, Panginoon, sa mga tao na nangangailangan, sa mga tao na wala pang pagkakilala sa iyo, O God. Lord, salamat sa mga salita mo, Panginoon, na nagpapaalala sa amin, na nagsisilbing aral, turo at pagdidisiplina mo sa amin, upang patuloy na mag-alab ang aming paglilingkod at pananampalataya sa iyo, Panginoon. Kahit batuhin man po kami ng bagyo o iba't ibang pagsubok na aming nararanasan, Panginoon, patuloy na sa iyo kami kakapit, Panginoon. At ito po, Panginoon, ay isang kaparaanan mo upang mas higit na lumalim at maging matatag, Panginoon, ang aming pananampalataya sa iyo, O God. Lord, patuloy po, O God, na makita mo, Panginoon, sa puso ng bawat isa, Panginoon, yung paglilingkod na tapat, totoo, Panginoon, at masumpungan mo po, Panginoon, yung paglilingkod na nandoon yung kagalakan, Panginoon, na ikaw ay aming mapaglingkuran ng buong puso, Panginoon. Lord, sa gabi pong ito, Panginoon, patuloy na ibukas mo ang aming puso at isipan, Panginoon. Patuloy na yung mga aral na ituturo mo sa amin, Panginoon, ay hindi lamang namin basta po maririnig, kundi, Panginoon, matanim sa puso namin, Panginoon, pagkat ang nais mo, Panginoon, sa bawat isa sa amin, makita mo yung pagbabago sa buhay namin, Panginoon. Yung transformation, Panginoon, na nais mo, Panginoon, ayon sa iyong kalooban, Panginoon, kami ay makapamuhay, Panginoon, na nando doon, nakikita mo sa puso namin, Panginoon, yung tunay na pagsunod sa mga utos mo, Panginoon. Lord, patuloy, Panginoon, na pagkalooban mo kami ng kalakasan ng loob, para masunod namin, Panginoon, para mabigyan namin ng katugunan, Panginoon. Kami po, Panginoon, ay makapagpahayag ng iyong salita, Panginoon. Lord, sa gabi pong ito, Panginoon, sa iyo namin patuloy na ipinagkakatiwala, Panginoon, ang aming gawain, Panginoon. Patuloy na i-bless mo po, Panginoon, ang lugar na ito, Panginoon, maging ang internet connection, Panginoon, patuloy na sa iyo po namin ipinagkakatiwala, O God. Lord, salamat din po sa buhay ng bawat kapatiran, Panginoon, maging naandito po sa lugar na iyong sambahan, Panginoon, at nasa online, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa desire ng puso ng bawat isa na matuto, Panginoon,
na mapakinggan namin ng iyong salita, Panginoon, upang, Panginoon, manatili, Panginoon, yung alab, Panginoon, ng paglilingkod namin sa iyo, O God. Lord, hindi lamang po ito, Panginoon, sa ngayon, Panginoon, kundi, Panginoon, ito po ay patuloy na maisapamuhay namin, Panginoon. Makita mo sa buhay ng bawat isa, Panginoon, yung nais mo, Panginoon, ay aming masunod, Panginoon. Lord, kaya naman, sa iyo namin itinataas, Panginoon, ang gawain namin ito, Panginoon, ngayong gabi. Patuloy na yung pagpapala mo, Panginoon, ay maranasan ng bawat isa, O God. Lord, maraming salamat po, O God. Ito po ang aming samo at dalangin sa tanging pangalan ni Jesus. Amen. Yan. Pangungunahan po tayo sa pag-aawitan ng ating praise team. Yan, magandang gabi po muli sa ating lahat. Pangalawang araw na ng ating Nights of Fire. Yan, palakpakan naman po natin ang ating Panginoon sa buhay ng bawat isa, sa mga kasama namin sa online. Hello kayo dyan. Yan. So, tunay nga po na napakabuti ng Panginoon sa buhay ng bawat isa. Nandito tayo at dinala ang ating mga paa. Patuloy tayong sumasamba sa iisang Diyos. Kaya naman mga kapatid, kagaya nung pinupursue or ini-encourage sa bawat isa sa atin, na tayo ay mababigyan ng Panginoon ng lakas ng loob pagdating sa pag-share ng gospel. Kaya nga meron tayong Nights of Fire, upang talaga namang makita ang pag-aalab ng bawat isa sa atin sa paglilingkod sa Panginoon. So sabi po sa awit natin, sabi doon ay, we wanna see Jesus lifted high. So sa buhay ng bawat isa po sa atin, sa pag-share natin ng gospel, talaga naman po dapat sa buhay natin nakikita na naitataas natin ang ating Panginoon. Amen? Amen. So ngayon mga kapatid, aawit po tayo sa Panginoon. Magpupuri tayo sa Kanya. Patuloy natin siyang itaas sa panahong ito. Woo! Yan! Ipalakpak natin ang ating mga kamay para sa ating Panginoon. Lord, ibinibigay namin sa iyo ang pinakamataas na puri at pagsamba. Hallelujah! We wanna see Jesus lifted high, a banner that flies across this land, where all men might see the truth and know He is the way to heaven. Go, we sing! We wanna see, we wanna see, we wanna see Jesus lifted high. We wanna see, we wanna see, we wanna see Jesus lifted high. We wanna see Jesus lifted high, a banner that flies across this land, that all men may see the truth and know He is the way. Come on, we sing, we clap. We wanna see, we wanna see, we wanna see Jesus lifted high. We wanna see, we wanna see, we wanna see Jesus. We wanna see Jesus. We wanna see, we wanna see, we wanna see Jesus lifted high. We wanna see, woo! We wanna see, we wanna see Jesus. Step by step. Step by step, we're moving forward. Little by little, you take it ground. Every step is a powerful weapon. Stumbling down and down and down and down and down. Come on, we shout! We wanna see, we wanna see, woo! We wanna see Jesus lifted high. We wanna see, we wanna see, we wanna see Jesus. Come on, we sing. We wanna see, we wanna see, we wanna see Jesus lifted high. We wanna see, we wanna see, we wanna see Jesus lifted high. We wanna see, we wanna see, we wanna see Jesus lifted high. We wanna see, we wanna see, we wanna see Jesus lifted high. Yes, so God, tunay nga po, Panginoon, na dapat na Ikaw ang naitataas sa buhay ng bawat isa. Na hindi kami, Panginoon, mahiya na i-share ang iyong mga salita sa bawat tao na aming nakikilala, Panginoon. Na hindi dapat namin
ah, kinakaihila ang bagong buhay na ibinigay mo sa bawat isa. O Panginoon, nanais namin na sa bawat panalangin, sa bawat pag-aaral ng iyong mga salita, sa bawat pagpupurit pagsamba, maranasan namin, Panginoon, ang pananampalatayang walang sinusukat, Panginoon. Ang pananampalatayang handang sumunod. Yes, oh God. Our Father everlasting, the all-creating one, God Almighty, through your Holy Spirit, through your Holy Spirit, conceiving Christ the Son. Come on, we sing. Jesus our Savior, we believe. I believe in God our Father. I believe in Christ our Son. I believe in the Holy Spirit. Our God is three in one. I believe in the resurrection, that we will rise again. For I believe in the name of Jesus. Oh God, we give you praise, our judge and our defender. Our judge and our defender, suffered and crucified. Forgiveness is in you. Descended into darkness. Descended into darkness. You rose in glorious life. Forever seated high. I believe in God our Father. I believe in Christ the Son. I believe in the Holy Spirit. Our God is three in one. I believe in the resurrection, that we will rise again. For I believe in the name of Jesus. I believe in God our Father. I believe in Christ the Son. I believe in the Holy Spirit. Our God is three in one. I believe in the resurrection, that we will rise again. For I believe in the name of Jesus. I believe in the resurrection, that we will rise again. For I believe in the name of Jesus. I believe in God our Father. I believe in God our Father. I believe in Christ the Son. I believe in the Holy Spirit. You are God. Our God is true.
that we will rise. Oh, thank you for the promise. For I believe in the name of Jesus. Ngayon kapatid, kagaya ng sinasabi ng awit, He is our God. We must believe in Him. At lahat ng bagay ay magagawa natin dahil sa pananampalatayang iyon. He is our God. Come on, we sing, I believe in life eternal. Yes, oh God. Yeah, I believe in life eternal. I believe in the virgin birth. I believe in the saints' communion and in your holy church. I believe in the resurrection when Jesus comes again. For I believe in the name of Jesus. Come on, we sing. I believe in God our Father. I believe. Amen. I believe. Oh, I believe. Our God is free. Oh, you God. I believe in the resurrection, that we will rise again. For I believe in the name of Jesus. Oh, I believe. I believe in God. I believe in Christ the Son. Oh, I believe in the Holy Spirit. That our God is true. I believe in the resurrection, that we will rise again. For I believe in the name of Jesus. For I believe in the name of Jesus. For I believe in the name of Jesus. Yes, oh God. Kagaya po ng aming inawit, patuloy po kaming mananampalataya sa iyo, Panginoon. Patuloy kayo, Panginoong, sasamba sa iyong banal na pangalan. Ang lahat na nagpupurit, nagpapasalamat sa isang Diyos, magsabi ng Amen. Makibukas po kayo sa aklat ng Honas, chapter 2, verses 1 and 2. Yan. Kagabi ay Jonah chapter 1, ngayon po ay Jonah chapter 2. Bukas kaya. Birthday ni Jonah. Chapter 2 pa rin ako bukas. Tingnan natin bukas. Okay. Sa Honas chapter 2 verses 1 and 2, ito po ang sinasabi ng talataan. Na magkagayoy nanalangin si Honas sa Panginoon niyang Diyos mula sa tiyan ng isda. At kanyang sinabi, tinawagan ko ang Panginoon mula sa aking pagdadalamhati at siya'y sumagot sa akin. Mula sa tiyan ng Sheol, ako'y sumigaw at iyong dininig ang aking tinig. Father God, sa gabi pong ito, kagalakan namin muli na mag-aral ng iyong mga salita. Hiniling po namin ang patuloy na paglilinis mo sa aming pong buong pagkatao at hiniling po namin, Panginoon, na masangkapan kami ng karunungan na nagmumula, Panginoon, sa iyo upang makaunawa ng iyong mga salita na aming pagbubulay-bulayan ngayon pong gabi. Aming hinihiling ang mga kapatiran na nasa kanila pong tahanan sa kanilang pag-focus sa pag-aaral namin ng iyong mga salita. Tulungan at turuan mo kami, O Panginoon, kung paano kami makapagpapatuloy ng mga paglilingkod, Panginoon, sa iyo. Hiniling po namin ang katagumpayan ng aming pong gawain sa gabing ito at ikaw lamang ang siyang matanyag. Sa pangalan ng Panginoong Yesus. Amen. Kakaupo na po.
Okay. Papasalamat po tayo sa Panginoon at tatlo ba ang wala sa kahapon na narito? Si Kuya Joseph ay nagpunta po ng Cavite. Si Kat tsaka si Kuya Be. Ay, sorry. Andiyan pala. Si Be ang wala. Pero si Allen, si Jeyus, si Jillian, si Joses, si Jashiel. Nandito ba? Ako ba ang wala kahapon? Ano ba? Baka ako ang wala. Okay. Sa mga kapatiran po natin na nasa online, salamat po sa inyo at patuloy nawa na atin pong kasabikan ang pag-aaral ng salita ng Diyos. Sa ikalawang gabi po natin, kung kahapon ang atin pong tema ay Return to God. Return to God, kung bakit ganoon, sapagkat si Jonah na inutusan ni Yahweh na magpunta ng Ninive, anyan pala, si Kuya Be, na inutusan ni Yahweh si Jonah na magpunta sa Ninive at mangaral doon. Pagsabihan ang mga tao doon, ang ginawa po niya ay tumakas, lumihis ng landas at nagpunta ng Tarsis. Tinakasan niya ang ipinagagawa sa kanya ng Panginoon sapagkat alam ni Jonah kung sino at kung ano ang kalagayan ng mga taga Ninive. At ang sabi nga doon sa chapter 1, sagad na sa kalangitan ang kanilang kasamaan. At kinakailangan na magbalik loob sa Diyos ang mga tao. Sa ikalawang gabi po natin, ang tema ng ating pag-aaral, refocus your life to God. Refocus your life to God. Refocus. Ang dalawang bahagi ng ating pag-aaral, refocus your life to God. Unang bahagi, dahilan ng pagkawala ng focus sa Diyos. At ikalawang bahagi, mga dapat gawin upang maibalik ang focus sa Diyos. Sa dalawang bahagi na ito na ating pag-aaral, pwede po nating salaminin ang ating pong mga sarili at atin pong i-evaluate saang kalagayan ng antas ng aking pananampalataya naroon ako ngayon. Kinakailangan ba na ako ay mag-refocus? Bakit ka nangangailangan ng refocus? Sapagkat maaring nawala sa limelight ang iyong focus sa ating Panginoon. Dahilan ng pagkawala ng focus sa Diyos. Minsan po kaya ay naranasan natin na mawala yung focus natin ng paglilingkod sa Diyos. Na nakararanas tayo ng burnout, nakararanas tayo ng damdamin na ano nang nangyayari sa akin, ano na ang mga dapat kong ayusin sa buhay. At nung nawala tayo sa focus, maaring iba't iba ang mga naranasan po natin. Marahil kung ang ilan po sa atin ay magkukwento ng testimony nila, may kinalaman sa nagkaroon siya ng tinatawag na refocus, marahil na maikukwento. Refocus your life to God. Ang unang bahagi ng ating pag-aaral, dahilan ng pagkawala ng focus sa Diyos, una, maling kaisipan. Maling kaisipan. Jonah chapter 1 verse 2, ang sabi po diyan, pumunta ka sa Ninive, ang malaking lungsod, at pangaralan mo ang mga taga roon sapagkat suko na sa langit ang kanilang kasamaan. Grabe naman ang ginamit na salita. Suko na sa langit ang kanilang kasamaan. Gayong suko na sa langit ang kanilang kasamaan ng Ninive,
Ano kaya ang magiging damdamin natin, magiging kaisipan natin kung tayo si Jonah? Anong sabi nga po, suko na sa langit ang kanilang kasamaan. Gayong suko na sa langit ang kanilang kasamaan, bakit maaring naging tanong ni Jonah, ganun palang suko na sa langit ang kanilang kasamaan sa Nineveh. Bakit pa ako papupuntahin doon? Hayaan na nga silang magkamatay. Yung kanilang kaluluwa, yung kanilang espiritu ay bahala na sila. Maaring ito yung naging kaisipan ni Jonah, suko na nga sa langit, bakit pangangaralan pa ang mga tao sa Nineveh? Maling kaisipan na ganun ba talaga magmahal ang Diyos? Kahit suko na sa langit ang kasamaan ng isang tao, ay mayroon pa ring pag-asa. Diba? Tingnan natin. Ang maling pag-iisip ay nagiging sanhi ng pag-alis natin marahil sa Diyos. Ang maling kaisipan po natin, ang maling iniisip po natin mula doon sa ipinagagawa ng atin ng Panginoon, nagiging sanhi ng pag-alis natin sa Diyos. Gagawin natin yung gusto nating gawin, pero hindi naman ito yung ipinagagawa ng ating Panginoon. Pangalawa, Jonah chapter 4 verse 1. Ang sabi diyan, maling damdamin. Sabi doon sa Jonah chapter 4 verse 1, hindi nagustuhan ni Jonas ang pag-uurong ng Diyos sa balak na paggunaw sa Nineveh at siya'y nagalit. Yung mga taong ito, para bang, itong si Jonah, para bang, ayun, isa sa pinapakita na karakter ni Jonah, yung kawalang habag doon sa mga tao na sukdulan na ang kanilang kasamaan, hayaan na sila. Iyon ang nasa isipan, iyon ang nasa damdamin ni Jonah. Sa sobrang sama ng mga tao sa Nineveh, hayaan na sila. Kaya nung nalaman ni Jonah na iuurong ng Diyos ang kanyang balak na paggunaw sa Nineveh, nagalit si Jonah. Para bang mas marunong pa si Jonah doon sa plano ng Diyos sa Nineveh. Nagpapakita na ang buhay o yung attitude ni Jonah ay walang concern doon sa mga tao na sukdulan na ang kanilang kasamaan. But lately, nagsisi sila ang buong Nineveh at nagbalik loob sa atin hong Panginoon. Maling damdamin. Ano ba ang Nineveh? Ang Nineveh ay isang malaking paganong lungsod na sumasagisag sa pakikipag-away sa Diyos. Matatagpuan natin sa Jonah chapter 3 verses 1 hanggang 10 na si Jonas ay isang makitid ang kanya pong pag-iisip, nationalistic na propeta na walang gustong makipag-ugnayan sa gayong mga dayuhan sa Nineveh. Gayunpaman, sinunod niya ang pangalawang tawag at nangaral sa kanila. Ito pong si Jonah, itong propetang ito, ang kanyang katangian, makitid ang kanyang isip, nationalistic, pero walang gustong makipag-ugnayan sa mga dayuhan sa Nineveh. Subalit, ganun pa man, sinunod pa rin niya ang ikalawang pagkatawag sa kanya na mangaral sa Nineveh. So ito pong Nineveh, that time ay sentro ng kalakalan. Pagka nawala ang Nineveh, maaring mahirapan ang mga Israelita sa kanilang mga tinatangkilik. Okay.
ang mga dahilan ng pagkawala ng focus sa Diyos, maling kaisipan, maling damdamin, at ikatlo, maling aksyon. Maling aksyon. Sa Jonah chapter 1 verse 3, sa halip na sumunod, ipinasya ni Jonah na magtago sa Tarsis sapagkat inaakala niyang malayo na iyon kay Yahweh. Kaya nagtungo siya sa Jope at humanap ng barkong papunta sa Tarsis. Nang maibigay niya ang kaukulang upa, sumakay siya sa bapor kasama ng mga tripulante. So makita po natin dito yung inuutusan siya ni Yahweh, pero mali yung aksyon na kanyang ginawa. Sa buhay natin mga kapatid, may mga pagkakataon marahil nawawala ang focus po natin dahil sa maling kaisipan, maling damdamin, o maling aksyon na atin pong ginagawa. At kapag nakararanas na po tayo ng mga palo ng atin hong Panginoon, kinu-question na po natin ang Diyos sa ating pong buhay. Hanggang sa unti-unti, sa pag-entertain natin ng mga pagkilos ng Diyos sa atin na hindi magandang mga pangyayari sa atin, na-entertain na natin na para bang pinababayaan na tayo ng ating Panginoon hanggang sa unti-unti lumalayo tayo sa Diyos. Unti-unti, hindi natin namamalayan, malayo na pala tayo sa Diyos. Ito po ang ilan sa mga dahilan kung bakit nawawala yung focus natin sa Diyos. Maliban na maghanap ng trabaho. Hindi yung mali na maghanap ng trabaho. Akin pong ikukwento, meron pong isang kapatiran po tayo dito sa Batangas area. Meron siyang ikinuwento, merong mataas na posisyon na pwedeng maranasan po niya. Ang problema, yung Sabado at Linggo ay apektado. Kumuha siya ng exam doon sa present na kanyang pagtatrabaho at doon sa exam na yon for promotion, inalaw ng God na ma-promote siya. Dinagdagan yung kanyang sweldo at ang Saturday and Sunday talagang walang pasok ang Saturday and Sunday. Hindi po masama na maghanap po ng trabaho. Nagiging masama lang marahil ang atin pong pagtatrabaho kung nangibabaw na ang pagtatrabaho natin kaysa po doon sa personal po natin na relasyon sa Panginoon. Napabayaan na natin yung relasyon natin sa Panginoon. Okay, meron kang trabaho. Dapat na meron trabaho para sa pangangailangan ng miyembro ng pamilya. Kaya lang, dapat po natin na i-evaluate. Napapabayaan ko na ang relasyon ko sa Panginoon. Huwag nawang mapabayaan, mga kapatid, ang relasyon natin sa Panginoon doon matutugunan yung pangangailangan natin physically, but spiritually, unti-unti, bumabagsak ang ating relasyon sa Panginoon. Maling kaisipan, maling damdamin, at maling aksyon. Ito ang ilan sa mga dahilan ng pagkawala ng focus natin sa Diyos at maging kay Jonah. Ito ay maaring mangyari sa isang individual, maging sa isang simbahan. Kung hindi ho natin makikita, kung hindi ho natin mamatyagan yung sarili po natin sa maling kaisipan, maling damdamin at maling aksyon, maaring mangyari sa atin ang ganito pong kalagayan na mawala yung focus natin. Masama bang mag-focus sa pag-aaral? Hindi masamang mag-focus sa pag-aaral. Pero napapabayaan ba ang relasyon mo sa Panginoon? Ang mga first year college, meron po silang NSTP or ROTC.
pag hindi ba dumalo ng Sunday, ay maituturing ba? Ikaw ba yun? Hindi. Sa atin po, meron naman tayong online. Siyempre, nag-aaral yung kapatid. Huwag mong hayaan na yung Sunday na yun, total online naman tayo, pwede naman siyang balikan. Huwag mong hayaan na hindi ka man lamang makadalo. Kahit na online siya na, ano tawag doon? Yung babalikan mo, yung online. Huwag mong hayaan na mawala bawat araw ang Word of God sa iyong buhay. Sa pagtatrabaho, sa pag-aaral, sa pagmiministeryo, kailangan po natin ang Word of God every day. At pananalangin. Kinakailangan po natin yan. Ito ay maaring mangyari sa isang individual, maging sa isang simbahan. Ngunit gaano man tayo kalayo sa Diyos, katulad ni Jonah, nariyan pa rin ang ating pong Diyos. Nagpakalayo-layo si Jonah sa pag-aakala na hindi siya masusundan ng ating Panginoon. Pero ang Diyos ay nasa lahat ng dako. Always present. Nasa lahat ng dako. Hindi po natin kayang takasan ang Diyos. Ang Diyos ay gumagawa pa rin sa kabila ng ating pagsuway. Subalit, hindi po natin dapat na maging defense mechanism natin na ang Diyos naman ay gumagawa pa rin sa kabila ng ating pagsuway, susuway na lang ako lagi. Hindi po. Nakita natin kagabi, ang kahulugan ng pagsisisi pagbabago ng kanyang isipan na nagre-resulta ng pagtalikod sa kasalanan. Iyon ang kahulugan ng pagsisisi. Hinding-hindi mo malalampasan ang Diyos. Tingnan po natin ang mga dapat nating gawin upang maibalik ang focus sa Diyos. Una, dumalangin sa Diyos. Sa chapter 2, verses 1 and 2, 2 beses na nabanggit ang salitang nanalangin, tinawagan, o tumawag. Sa chapter 2, 4 na beses na binanggit ang paglapit niya sa Diyos. Sa verses 1 and 2, na magkagayoy nanalangin si Jonah sa Panginoon niyang Diyos mula sa tiyan ng isda. Si Jonah, noong inihagis na po siya sa karagatan, siya po ay nilulon ng malaking isda. At sa loob ng 3 araw ay naroon siya at siya po ay nanalangin. Tinawagan niya ang Panginoon mula sa aking pagdadalamhati sa verse 2 at kanyang sinabi, tinawagan ko ang Panginoon mula sa aking pagdadalamhati at siya'y sumagot sa akin. Mula sa tiyan ng Sheol, ako'y sumigaw at iyong dininig ang aking tinig. Dumalangin sa Diyos. Lumapit sa Diyos. Dumalangin, maaring may mga pagkakataon na sa iyong paglapit sa Diyos, na-realize mo na ikaw ay nagkasala sa Diyos, kasama ang iyong pag-iyak, pero yung pag-iyak, hindi po assurance na talagang tayo ay tumalikod. Hindi yan nakukuha sa iyak, kundi yung sa puso po natin, gaano tayo kasinsero kapag lumalapit tayo sa Diyos at nangangailangan ng refocus. Dumalangin sa Diyos. Pangalawa, magsisi. Medyo mabilis lang ang ating pag-aaral. Magsisi. Nang ang aking buhay, chapter 2, verse 7, ay nanlulupaypay, naalaala ko ang Panginoon at ang aking dalangin ay umagbot sa loob ng iyong banal na templo. Yung pagpasok ng bawat individual, yung tayo na lumapit sa Diyos, marahil sa bawat paglapit natin sa Diyos, sa bawat pananalangin natin sa Diyos, nagpapalinis tayo sa Kanya.
humihingi tayo ng kapatawaran, pinagsisisihan natin ang mga bagay na nagawa natin, nasabi natin o naisip natin na uri ng kasalanan. At sa paglapit natin sa atin ng Panginoon, mayroon nun tayong goal na ang mga nagawa nating kasalanan, sabi ng mga pag-aaral natin, ang biblical na pagsisisi ay pagbabago ng ating isipan patungkol kay Jesucristo at ang resulta nito ay pagtalikod sa gawang kasalanan. Tatalikuran ang gawang kasalanan at haharap sa Diyos. Iyon ang resulta ng atin pong pagsisisi. Kung tayo po ay lubos na nagsisi sa lahat ng ating mga nagawang kasalanan, meron pong conviction ang Holy Spirit sa atin. Kanina ba yun? Yung napanood ko kay Bishop Peter Tanchi na sinend ko na link. Hindi ko alam kung iyon yun. Kapag wala na tayong nararamdaman na conviction, kapag hindi na po natin namamalayan ang pagkilos ng Diyos, samantalang gumagawa tayo ng uri ng kasalanan, kapag nagtatampisaw na tayo sa gawang kasalanan, nalulunod na tayo sa anumang uri o gawa ng kasalanan, at hindi tayo nagpanumbalik sa atin ng Panginoon, the big question, tunay ba ang pagsisisi na ating ginawa? Sabi nga ni Bishop Peter Tanchi, hindi siya ginajudge? Hindi niya ginajudge yung mga tao. Pero kung tayo na nagkiklaim na mananampalataya, pero walang conviction sa mga paggawa nating kasalanan, yung bang sobrang pagkalungkot natin sa nagawa nating kasalanan at nangangailangan ng pagsisisi sa lahat ng ito at pagtalikod sa gawang kasalanan, kung wala na pong ganoong pangyayari sa ating pong buhay, well, dapat balikan natin ang kalagayan na sadya bang pinagsisihan ko at tinanggap ko si Kristo bilang Panginoon na tagapagligtas ng aking buhay. Kasi kung wala pong conviction ng Holy Spirit, baka ang Holy Spirit hindi nananahan sa atin. Every time na merong gawa ang kaaway sa ating pong buhay at hinihimok tayo nito, meron lagi ang kilos ng banal na Espiritu sa atin. Kaya mga kapatid, tiyakin natin na ang banal na Espiritu ay patuloy na nananahan sa buhay ng bawat individual. And thirdly, surrender to God. We must surrender to God. Verses 8 and 9. Ang mga nagpapahalaga sa mga walang kabuluhang Diyos-Diyosan ay nagtatakwil ng kanilang tunay na katapatan. Ngunit, sa verse 9, ako'y mag-aalay sa iyo na may tinig ng pasasalamat. Aking tutuparin ang aking ipinanata. Ang pagliligtas ay mula sa Panginoon. Ngunit ako'y mag-aalay sa iyo na may tinig ng pasasalamat. Surrender your life to God. Kung hindi po natin isusuko ang ating pong buong pagkatao sa Diyos, maaring alipinin pa rin tayo ng lahat ng at gawa uri ng kasalanan. Subalit, kung tayo po, ang bawat individual ay buong puso na isusuko natin ang ating pong buong pagkatao sa Diyos, asahan po natin, mangyayari ang tinatawag na refocus our life, your life, to God. Sa atin yung challenge, palagi kang pahihintulutan ng Diyos na tumakbo ng tumakbo. Takasan. Ngunit hindi maiiwasan
mapupunta ka sa Kanya. Huwag tumakbo ng napakalayo bago mo maisip na ang Diyos ay nasa lahat ng dako. Refocus on Him. Kahit pala anong layo ang gawin po natin, takasan natin ang pagkatawag sa atin ng Diyos, hindi pa rin pala tayo makatatakas sa Kanya. Sapagkat meron na siyang magandang plano para sa iyo. Ang kinakailangan lamang po natin ng gawin, refocus on Him. Refocus on Him. Nawa po, mga kapatid, sa buhay ng bawat isa po sa atin, kung nakararanas po tayo ng kalagayan na tayo ay nawawala sa focus, nawawala tayo sa limelight ng uri ng paglilingkod sa ating Panginoon, nawawala yung alab na mga paglilingkod natin sa ating Panginoon dahil sa maling isipan, maling damdamin, maling aksyon, gawin po natin ang tama. Gawin natin ang lahat para maibalik natin ang focus natin ng paglilingkod sa atin ng Panginoon. Tulungan nawa tayo ng ating Diyos upang magkaroon ng tinatawag na refocus. Refocus. Patuloy nawa na maranasan natin, mga kapatid, ang pagpapala ng Panginoon na tinatawag na refocus. Father God, salamat po sa iyong mga salita na amin pong pinagbulay-bulayan. Hiniling po namin ang patuluyan na pagkakaloob mo sa bawat isa sa amin ng alab na mga paglilingkod. Tulungan mo kami, O Panginoon, na maibahagi po namin ang iyong mga salita. Tulungan kami, O Diyos, na lahat ng ito ay gawin namin upang mabigyan ng kalwalhatian ang iyo pong pangalan. Sa iyo po namin binabalik ang lahat ng kapurihan sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. God bless po sa bawat. Groupings po muna tayo uli sa ating pong prayer time. Atin hong ipagpipray sa bawat grupo ang event po natin sa August 27 and every Sundays na yan. Okay po, mag-ano po tayo, mag-grouping sa kabataan pong babae, ang YMO, at saka po kababaihan, saka po mga lalaki. Sama natin ngayon. So, yung pong pagpipray natin, yun po, yung ating harvest event sa this coming Sunday. Maging po yung mga nasa online, ang Kilitisan, ang Prensa, at saka yung iba po nating mga kapatid, ay ipag-pray po natin ang harvest event this coming Sunday. At tulad po ng message, kanina po, ano po yung bawat isa sa atin, challenge po sa atin na ipag-pray natin ang ating mga sarili, ano po, na mag-focus dun sa ating Panginoon at dun sa ipinagagawa niya sa buhay ng bawat isa. Sige po, sa inyo pong mga groups, ay pwede rin po kayong humingi ng prayer request. Panalangin para sa inyong mga kagrupo para kung ano man po yung mga prayer concern po ninyo.
Sige po. Tayo po ay magsitayo. Tayo po ay magwakas sa panalangin. Tayo po ay manalangin. Pinupuri ka namin, O Diyos, pinasasalamatan sa patuloy na pagre-remind mo sa bawat isa sa amin, O Panginoon, ang kaparaanan upang makapagpatuloy ang bawat isa sa amin na mga paglilingkod ng may maalab, O Panginoon. Hiniling po namin sa iyo, O Diyos, ang pagbibigay mo sa amin ng katiyagaan na makapaglingkod sa iyo bilang isang pribilehiyo, O Panginoon, na maibigay po namin ang best po namin ng mga paglilingkod, O Panginoon. Pakaingatan niyo po ang mga kapatiran na pauwi sa kanila pong tahanan at amin po na inaalaala din ang mga kapatiran, ang kalusugang pangatawan ni na Ma'am Raquel ng Ate Rhea. Patuloy na ang mabilis na recovery ay maranasan ni Ate Rhea after ng kanya pong operation, major operation. Umaasa rin kami, O Diyos, ang provision mo sa kanyang mga pangailangan ay ganun mo na matugunan, O Panginoon. At ang pag-iingat sa kanila pong paglalakbay ay maranasan nila pauwi, Panginoon, ng tahanan. Idinadalangin din namin, Panginoon, sa iyo ang Tito Unek, ang Ate Chona sa kanila pong kalusugang pangatawan. Maranasan nila ang mga pagpapala na nagmumula po, Panginoon, sa iyo. At ang bawat isa sa amin, O Panginoon, patuloy mo rin na ibunsod sa mga paglilingkod na ikaw ang siyang laging nabibigyan ng karangalan sa bawat araw ng aming pong buhay, O Panginoon. Hiniling din namin sa iyo, Panginoon, na nawa po ang pamumuhay po namin sa kabanalan ay ipagkaloob at i-desire ng bawat isa sa amin, O Panginoon. Sa gayon, amin po na napararangalan ang iyo pong pangalan sa bawat araw ng aming pong buhay. Salamat, Panginoon. Patuloy kami na dumadalangin, Panginoon, sa iyo na ipagkaloob ang iyong pagpapala at benediksyon. Mga kapatid, sumainyo ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang hindi nagmamaliw na pag-ibig ng Diyos amang nasa langit, at ang pangipisan ng Santong Espiritu, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Amen. Thank you po. Salamat sa mga kapatid na nag-join sa ating pong online. IRM Kilitisan, IRM, picture po tayo. Prensa. At ang ilan sa mga kakilala, salamat po sa inyong pag-join. Picture po saglit, picture taking.